So mga kamatis, mga kaibigan, imbestigahan po natin tong post ni Sas Rogando. Sabi niya ganun, wag po kayong magreklamo na kailangan may politiko parating ipinamimigay ng pera nyo bilang ayuda. Masyado pong mabigat ang may salapi kaya kailangan magbayanihan ng mga politiko para magbigayan sa inyo. Actually, yung mga runs niya po ngayon, syempre, etong mga kaibigan nating DDS na, actually hindi, isang kaibigan nating mga DDS na to, parati nating iniimbestigahan yung mga post niyan. And panay yung parinig niya about sa ayuda. Ayan. Kasi nga po, nung isang araw po ay nagkaroon ng Sibol project sa Cavite. So hindi lang yan basta normal na ayuda project. Kasi napaka-misleading kasi nung sinasabi ni Sas na ito ay one of those ayuda projects ng government na to. Alam mo kung ayuda yung gusto mong pag-usapan bago tayo pumunta rito, why not talk about yung project ni Sara Duterte about sa ayuda program nung kanyang mismong opisina. Kasi meron siyang kompetensya sa AIX eh. Pakinggan na lang muna natin to bago tayo bumalik dun sa Sibol. Congress to decide Oh. on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Queen natin. Tulad po ng AIX ng Ayan. DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance. So, ang reasoning niya kasi, dahil napupolitika yung AIX gayong sa DSWD, why not just give us extra budget para kami din mamigay kami ng cash assistance or ayuda? Gets? So, yun yung reasoning niya nitong si Sara Duterte. That's why lumaki yung budget to 2 billion pesos. I'm just saying sa inyo, na kung ang usapan lang ayuda, si OVP rin, wag nating kalimutan yan. Very recent yan. Now let's go back to the Sibol project. Now, so the Sibol program was actually initiated by this man, Martin Romualdez. Siya talaga yung utak niyan. Okay, kaya nakikita nyo siya sa mga Sibol projects na yan. Siya yung nagga-guide dyan. Kasi nga, syempre, baka pag ibang tao, kung saan mapunta yung pera, para alam mo na sa mga beneficiary ng Sibol program, mapupunta yung salapi. Pakinggan natin ng konti. At 100,000 benepisyaro ay makakatanggap ng 1 bilyon na piso na halaga na programa at cash payouts. Okay, so 1 billion pesos yung ipamimigay nila as payout doon sa mga beneficiaries, 100,000 beneficiaries nitong Sibol program na to. Okay, hindi ko ginagawa yan na this is actually public information na pwede nyong i-search lang. Kaso nga lang, please wag nyo namang i-turn into a propaganda yung mga maayos na programa ng gobyerno natin. Di ba? Bukas, Kasi we can talk about projects ng mga DDS senators and even the OVP herself about dyan sa mga ayuda program. Marami kong pwedeng bilangin sa inyo. Pero ang sinasabi ko lang, eto kasi it directly helps yung mga maliliit na tao na para makapag-start sila ng negosyo nila. 'Di ba? Ayan yung ibig sabihin ng Sibol, startup investment, business opportunity and livelihood. Ang target niyan is to enrich yung mga tinatawag nating small and medium enterprises na merong mga idea yung mga kababayan natin pero wala silang puhunan. So andyan ang Sibol project, 1 billion pesos para tulungan sila. Okay? So yun lang naman yung sa akin, sana maintindihan niyo to. And Sas, huwag ka naman mag-mislead ng tao. Alam kong malapit ng mag-eleksyon, kaya todo-todo yung banat nyo sa mga government officials, in particular si House Speaker. Hindi naman siya tatakbo eh. Gaya mga